Mga ka-Republic, limitado ang naging minuto ni Junmar Fajardo sa Game 2 ngunit hindi iyon nasamantala ng Barangay Ginebra. Nabigo ang Gin Kings na ilubog ang Beermen sa 0-2. Instead, tabla na sa 1-1 ang series. Sa isa pang semis bracket, maagang pinagpahinga si RR Pugoy dahil sa hamstring injury. Ngunit si Calvin Oftana naman ang dumurog sa rain or shine. Bauna ang Elasto Painters sa 2-0 samantalang tila tumatamis na ang ngiti ni Lady Luck sa Talk and Text. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, nauna nang lumabas sa mga report, pinaghahandaan ng Barangay Ginebra ang matinding rest back ni Junmar Fajardo. Ngunit sa mga sumunod na ulat na pabalitang coach decision kung maglalaro ba ito o hindi. Inamin niyan ni Coach Leo Austria. Naglaro si Junmar Fajardo ngunit sa limitadong oras. Hindi nag-start ang SMB Giant sa Game 2. Sa halip si Mutaw Tuwa ang kasama sa starting unit. Sa unang tingin, tila pabor ito sa Ginebra. Wala sa loob ang heart and soul ng SMB. Ngunit maagang nagtrabaho ang mga bataan ni Leo Austria. Pinangunahan ni Marcio Lassiter ang atake ng Beermen. Nag-contribute siya ng 16 points kasama rito ang 4 na 3-pointers mula sa 5 tira sa labas. Kabaligtaran ito ng maalat na shooting ng Beermen noong Game 1. 2 puntos lang ang nai-contribute ni Junmar Fajardo off the bench sa kanyang 17 minutes in action, ngunit pinunan ni Lassiter, CJ Perez, Mutaw Tuwa, Don Trullano, Chris Rosales at Jericho Cruz ang scoring load. Umabot pa sa 23 points ang lamang ng SMB sa Barangay Ginebra. Ikinuwento ni Leo Austria nang malaman daw nilang kailangang i-manage ang minutes ni Junmar Fajardo, ang lahat daw nilang player ay nag-isip na kailangan nilang mag-step up. Nag-step up nga para sa SMB ang mga bataan ni Coach Leo. Kaya idinugtong din ng veteranong coach, lagi nating sinasabi ang strength ng team ay na kay Junmar. Pero wag daw kalimutan, ang strength naman ni Junmar ay nasa kanyang mga kakampi. At nakita raw iyon ng lahat sa Game 2. 6 na Beermen ang umiscore ng double digit. May 9 points naman si Andreas Kahilig at 8 points si Wami Chongson. Nakita ng Ginebra coach, isang malakas na kupunan pa rin ng SMB kahit slightly injured ang star big man ng mga ito na si Junmar Fajardo. Nagkamali ang mga fans na nag-isip na madaling maididispatcha ng Ginebra ang Beermen kung wala si JMF. May isang araw si Tim Cone para magplano kung paano paghahandaan ng SMB with or without Junmar Fajardo. Samantala, with or without RR Pugoy, hindi naging problema sa Talk and Text na muling padapain ang rain or shine sa Game 2 ng kanilang Race to 4 semifinal series. Nauwi sa overtime ang Game 2 nang maitabla ni Calvin Oftana sa 99-99 ang score, 7 segundo na lang ang natitira sa regulation. At sa overtime period, si Oftana pa rin ang nagpasimuno upang tuluyang angkinin ng Game 2 at ibaon sa 2-0 ang Elasto Painters. Nauna nang sinabi ni Leonard Santillan, may naiisip na raw silang game plan kung paano pipigilan si RR Pugoy. Si Pugoy ang nanguna sa atake ng TNT noong Game 1, scoring 28 points kasama ang isang 4-point shot na tuluyang bumali sa gulugod ng naghahabol na magpipintura. Kaya naman sa Game 2, sinabi ni Santillan gagawin nila kay Pugoy ang ginawa nila kay Robert Bolick sa quarterfinals matchup nila kontra sa NLEX. Ngunit ang plano ng Elasto Painters na pagposas kay RR Pugoy ay di na nila kinailangang gawin. Maagang inilabas ang Cebuano sniper dahil sa hamstring injury. Ngunit bago ito, mainit pa rin ang naging simula ng FEU Tamaraw product, scoring 11 points bago siya inilabas 1 minuto pa lang sa second quarter. Inakala ng mga fans ng Rain or Shine, ligtas nang maibubulsa ng mga ito ang panalo sa Game 2 dahil nasa bench na lang si RR Pugoy. Ngunit mas matinding bomba pala ang ibabato ng Talk and Text sa Elasto Painters dahil isa pang Bisaya ang magi-step up.
Kwento ni Calvin Oftana, tila sinabihan daw siya ni R.R. Pugoy ng ikaw nang bahala amigo, na sinagot daw niya ng sige, ako na ang bahala amigo. Mukhang makukuha ng ROS ang Game 2, ngunit tinupad ni Calvin Oftana ang pangako niya sa kanyang amigong si Pugoy. Nagpasabog ang former NCAA MVP ng 39 points. Kasama rito ang walang mintis na 3 free throw, resulta ng ill-advised foul ni Gian Mamuyak. About 7 seconds na lang ang natitira sa oras, lamang ang ROS 99-96. Dahil sa 3 free throw na iyon, naitabla ni Oftana ang score sa 99 at nauwi nga sa overtime ang laban. Inako ni Mamuyak ang kasalanan sa kanilang pagkatalo. May fouls to give pa raw sana sila, lamang sila ng 3 and time is running out on TNT. Pero nagather na raw ang bola nang bigyan niya ng foul si Oftana. Baon ngayon sa 0-2 ang rain or shine. Itatry ng Elasto Painters na makabounce back sa linggo. Kung matatalo ulit bukas ang mga bataan ni Coach Yang Giao, siguro tuluyan na ngang maaangkinin ng Tok and Tex ang unang final spot. Habang tumatamis na ang ngiti ni Lady Luck sa tropa ni Chot Reyes, sa ngayon mahirap pa ring hulaan kung sino ang makakaharap nila sa finals. Ang Ginebra ba o ang SMB? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Jigs Carido. Basta Ginebra forever ito, sabi niya. Shoutout sa iyo, idol. Sa iyo rin, Edwin Felizardo, good luck daw. Inalat tayo kagabi, idol. Sa iyo rin, shoutout sa Harahigia, good luck din daw. Hindi tumalab yung good luck natin. Natalo kagabi. Sa iyo rin, Borlagatan Donald, mula naman dyan sa Singapore. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, shoutout Aurora Manago, good luck daw sa Gin Kings. Ingat daw lagi. Sa iyo rin, shoutout Merson Kabady Vlog, mula naman dyan sa Oman. Ingat ka lagi dyan, kabayan. Sa iyo rin, Rosemary Juan, mula naman ito sa Bulacan. At sa iyong apo si Via, happy watching. At sa iyo rin, Julie Bundak, depensa raw ang kailangan. Shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Tani Batulinaw. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.